Channeling your energy. Your soul calls here. Ikaw na Virgo, Sun, Moon at Rising, kamusta? Welcome back po dito. Ikaw ang dahilan kung bakit parang hindi ka mapakali nitong mga nakaarang araw at nararamdaman ko na kagad ang energy mo. Hindi dahil may humahabol sa'yo, kundi ikaw mismo ang humahabol sa mga bagay na hindi pa naman dapat hinahabol. May isang Virgo ngayon na napapagod na mag-isip, pero ang nakakatawa, kulang naman sa tunay na pagkilos. Ramdam na ramdam ko ang energy. At habang ginagawa ko ang reading na to, may pakiramdam akong may Virgo na nanonood ngayon na ilang gabi nang hirap matulog. Paulit-ulit mong binabalikan ang isang usapan, isang taong opportunity o isang desisyong sana noon mo pa ginawa. Kung ikaw to, makinig ng mabuti. Huminga tayo ng malalim, isara sandali ang iyong mga mata. Kung ligtas gawin, huminga, papasok at dahan-dahang ilabas. Inaanyayahan ko ngayon ang ating Divine Creator, mga Spirit Guides, Guardian Angels at lahat ng liwanag na gumagabay sa bawat Virgo na nakikinig. Naway ang message na to ay maging malinaw, tapat at para lamang sa pinakamataas na kabutihan ng bawat isa. Paalala lamang ha, isa itong collective reading. Hindi lahat ng message ay para sa lahat. Kunin lamang ang mga message na tunay na nagre-resonate sa inyong sitwasyon at iwan ang hindi para sa iyo. Kung nais mo ng personal na tarot or astrology reading, maaari ka mag-message sa akin. Hindi ako kailanman ang unang nagme-message sa kahit sino. Mag-ingat sa mga fake accounts, poser na gumagamit ng aking pangalan. At para sa mga naniniwala sa tarot ay panghuhula lamang. Ang tarot ay hindi kumokontrol sa iyong kapalaran. Isa lamang itong spiritual tool na tumutulong makita ang kasalukuyang energy at mga possibility batay sa iyong mga pinagdaraanan. Ikaw pa rin ang gumagawa ng iyong desisyon at ikaw pa rin ang may hawak ng direksyon ng iyong buhay. Ngayon, Virgo, Sun, Moon at Rising, Mercury ang ruler ng zodiac sign mo. Kapag Wednesday, mas lumalakas ang tema ng communication, decisions, contracts, documents, pag-aaral, negosyo at paraan ng pag-iisip. Kaya kung bakit parang overloaded ang isip mo ngayong linggo, hindi ito aksidente. Parang gusto kang pilitin ng universe na ayusin muna ang laman ng utak mo bago ibigay ang susunod na blessings. Pero may napansin akong energy, Virgo. Napakarami mong plano, napakarami mong gustong gawin, napakarami mong gustong patunayan, pero nasaan ang actual na kilos? Parang may ilan sa inyo na ang lakas magsabi ng, sis, next month, sisimulan ko na. Next week, bukas. Tamang timing lang. Naku naman, Virgo. Ilang Wednesday na ba ang lumipas? Ay nako, ikaw talaga. Ilang buwan na ang lumipas. Hanggang ngayon, nasa planning stage ka pa rin. Hindi ka mahirap dahil malas ka. Hindi ka nahuhuli dahil walang opportunity. May ilan sa inyo nahuhuli dahil paulit-ulit kang naghihintay ng perfect timing. Ang perfect timing minsan nagsisimula sa imperfect action. May nakikita rin akong Virgo na sobrang taas ng standards. Walang masama roon. Pero minsan, habang naghahanap ka ng perfect, lumalagpas na pala ang blessing. May opportunity na dumaan, may client na dumaan, may trabaho, may business, may taong seryoso, nako. Pero hindi mo pinansin dahil may maliit kang nakita na kulang. Ngayon, nagsisisi ka. Hindi ito para sisihin ka ha, ito ay paalala. Hindi kailangang perfect ang simula para maging successful ang ending. Isa pa, may Virgo dito na medyo mayabang. Oo, sasabihin ko talaga. Sorry na, pero hindi dahil masama kang tao, kundi dahil minsan iniisip mong kaya mong gawin lahat mag-isa, ayaw mong humingi ng tulong, ayaw mong magpaturo, ayaw mong tumanggap ng koreksyon.
natin. Virgo, hindi nakakabawas ng dignidad ang pagtanggap ng payo. Minsan ang taong mas mababa ang posisyon kaysa sayo, siya pa ang may mensaheng kailangan mong marinig. Nakikita ko rin ang usapin sa pag-ibig. Single Virgo, ang bilis mong ma-fall, lalo na kapag marunong magsalita. Lalo na kung gwapo, naku naman. Lalo na kung mas bata sa'yo. At dahil mahusay kang mag-imagine ng future, minsan sa 3 araw pa lang may wedding venue ka na sa isip mo. Naku, may pangalan na ng magiging anak. Ano ba yan? Virgo, kilalanin mo muna. Hindi lahat ng mabait sa umpisa ay pangmatagalan. Hindi lahat ng sweet ay sincere. May ilan sa inyo ang nahuhulog sa potential, hindi sa reality. At kapag nakita mo na ang totoong ugali, ikaw ang unang umiiyak. Para naman sa mga boyfriend, girlfriend, asawa o karelasyon, ito ang paalala. Kung committed ka, manatili kang committed. Huwag mong sakyan ang mga taong nagbibigay ng mixed signals. Huwag mong gawing laro ang emosyon ng iba. May energy ng flirtation dito, may energy ng tukso, may energy ng attention mula sa ibang tao. Tanungin mo ang sarili mo, worth it ba sirain ang isang relasyon dahil sa temporary excitement? Ang temptation minsan hindi dumarating dahil mahina ka. Dumarating ito para malaman kung gaano katatag ang values mo. Sa usapang pera naman, Virgo, nakikita ko ang sobrang pagkahilig ng ilan sa inyo sa magaganda at mamahaling bagay. Designer bag, shoes, cellphone, luxury, accessories. Walang masama naman doon, pero tanungin mo muna, investment ba to o pampapogi lang sa social media? May ilan sa inyong bumibili para magpasaya ng sarili. Ayan. Pero pagkatapos, stress dahil sa bills, nako talaga naman. Kung may balak kang bumili ngayong linggo, pag-isipan mo ng 3 beses, hindi naman lahat ng sila ay blessing, no? Minsan, test lang yon kung marunong ka ng mag-control. At may Virgo akong nakikitang may birthday celebration, reunion, simpleng salo-salo, o family gathering ngayong linggo o malapit na. Masaya ang energy pero may isang taong matagal mo nang hindi nakita ang posibleng muling makausap. Mag-ingat lamang sa mga usapang pera sa handaan. Huwag basta magpahiram kung alam mong mahihirapan kang singilin. Sa trabaho, may mga Virgo na gusto nang mag-resign. Pagod ka na, hindi ka na masaya, pakiramdam mo, hindi ka na na-appreciate. Pero ang tanong, may lilipatan ka na ba? Huwag pairalan ng emosyon. Planuhin mo muna. Kung wala ka namang trabaho ngayon, huwag mong isipin na napag-iiwanan ka. Ang nakikita ko, may pinto ang bubukas pero hindi ito kusang magbubukas. Ikaw ang kailangang kumatok. Mag-apply, mag-follow up, magtanong, mag-aral ng bagong skill. Ang blessing ngayong linggo ay gustong makita ang effort mo bago ito tuluyang dumating. Ngayon Virgo, may mensahe pa akong mas malalim na lumalabas. Hindi ito para takutin ka ha, ito ay para ihanda ka. Pakiramdam ko may Virgo na matagal nang may itinatagong emosyon. Hindi ka pala iyak sa harap ng ibang tao, ang nakikita ng marami matapang ka, practical ka, parang lagi kang may control. Pero kapag ikaw na lang mag-isa, doon lumalabas ang pagod. Doon mo itinatanong, Lord, kailan naman ako? At kung ikaw yon, naririnig ang panalangin mo. Hindi man agad ang sagot na gusto mo, pero may kilos na nangyayari sa spiritual realm na hindi mo pa nakikita. May nakikita rin akong Virgo na parang 2 landas ang pinagpipilian, isang landas ang ligtas, isang landas ang gusto ng puso mo, at nahihirapan kang pumili. Ang payo ng energy, wag mong piliin ang mas madali, piliin mo ang may pangmatagalang kapayapaan dahil may mga desisyon na magpapasaya sa iyo ngayon, pero pagsisihan mo sa susunod na taon. Pagdating sa trabaho, sa mga may trabaho, nakikita kong may project, report, meeting, interview, presentation o bagong
responsibility na maaaring ibigay sa'yo. Sa una, parang mabigat, pero ito rin ang magiging dahilan para mapansin ang kakayahan mo. Iwasan lamang ang pagiging perfectionist. Hindi lahat ng tao ay magtatrabaho katulad mo. Kung lagi mong hihintayin na lahat ay perfect, ikaw lang ang mapapagod. Para naman sa mga walang trabaho, huwag mong ikahiya ang kasalukuyang sitwasyon mo. May Virgo rito na pakiramdam ay napag-iiwanan na, pero tandaan mo, hindi pare-pareho ang timeline ng bawat tao. May iba naman na maagang umangat, may iba naman na tahimik lang habang naghahanda. At pakiramdam ko, ikaw ang pangalawa. Sa tamang pagkakataon, mas magiging matatag ang foundation mo dahil dumaan ka muna sa paghihintay. Para sa mga estudyante, huwag mong maliitin ng maliit na effort araw-araw. Mas mahalaga ang consistency kaysa isang gabing puyat na review. Kung may exam, thesis, board exam o interview kang hinihintay, magtiwala ka sa sarili mo. Mas marami kang alam kaysa sa iniisip mo. Para sa mga seniors, alagaan ninyo ang katawan. Huwag nang ipagpaliban ang regular na check-up. Kung matagal nang may iniindang nararamdaman, wag sabihin na lilipas din yan. At mas mabuting maagapan kaysa magsisi sa huli. Para naman sa mga OFW, may malakas akong energy na kumokonekta sa mga nanonood mula sa Brunei, Spain, Taiwan, Hong Kong, USA, Middle East at kahit saan mang bahagi ng mundo. Marami sa inyo ang pagod na. Hindi lang physical, pati emotional. Miss mo na ang pamilya mo. May ilan sa inyo nang umingiti sa video call pero pagkatapos ng tawag, tahimik kang umiiyak. Kung ikaw yon, mahigpit na yakap sa'yo. Hindi masasayang ang bawat sacrifice na ginagawa mo. May nakikita rin ako magandang balita tungkol sa contract, renewal, dagdag na sideline, overtime o maliit na pagtaas ng kita para sa ilan sa inyo. Para naman sa ating mga seafarers, parang may pakiramdam akong may hinihintay kang tawag o schedule ng sakay. Kung kasalukuyan kang nasa barko, alagaan ang pahinga. Huwag mong isipin na kailangan mong akuin lahat ng responsibility. Kapag pagod ang isip, mas madaling magkamali. Sa usapang kalusugan naman, hindi ito diagnosis at hindi ito kapalit ng payo ng doktor. Pero energetically, may Virgo na kailangang alagaan ng tiyan. Bawasan ng sobrang kape, bawasan ng sobrang matatamis. May ilan ding nakakaranas ng paninigas ng batok, balikat, likod at madalas na pananakit ng ulo dahil sa sobrang pag-iisip. May iba naman na kulang sa tulog. Virgo, ang katawan mo ang unang nagsasabi kapag sobra na. Hindi lahat ng pagod ay nawawala sa isang tulog. Minsan, kailangan mo ring bitawan ang mga problemang hindi naman talaga para sa'yo. Isa pa sa napakalakas na message, may mga Virgo na sobrang hilig mag-ipon ng gamit. Kapag may bagong gadget, gusto mo. Kapag may bagong collection, gusto mo. Nako, kapag branded, mas gusto mo. Walang masama sa pag-enjoy sa bunga ng iyong pinaghirapan. Pero huwag mong hayaang ang halaga ng mga gamit mo ang magdikta ng halaga ng pagkatao mo. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa presyo ng suot. Nasusukat ito sa kapayapaan ng isip. At bago tayo magtapos, may gusto akong sabihin, Virgo, hindi ka tamad. Pero minsan, sobra kang nag-iisip kaya hindi ka na nakakagalaw. Ang overthinking ay parang upuan. Pakiramdam mo may ginagawa ka pero hindi ka naman umaabante. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, kailangan may gawin kang kakaiba. Kung gusto mong dumami ang pera mo, humanap ka ng bagong paraan. Kung gusto mong gumanda ang relasyon mo, matutong makinig. Kung gusto mong gumaling ang katawan mo, simulan mong alagaan ito habang maaga. At kung gusto mong maging masaya, bitawan mo ang mga taong matagal nang pinaparamdam sa'yo na hindi ka sapat. Ang shower of abundance ay nagsasabi ang mga angels mo na kasaganaan ay hindi lang pera. Kasama rito ang tamang tao, tamang opportunity, magandang kalusugan, kapayapaan ng isip, at mga pintuang matagal mong ipinagdarasal. Pero may kondisyon, kailangan mong bitawan ang takot na baka hindi sapat.
Kapag nanatili kang nakakapit sa kakulangan, nahirapan kang tanggapin ang kasaganaan. Go for it! Kung may plano kang negosyo, mag-apply ng trabaho, mag-aral ulit, lumipat ng direksyon, simula ng project o gumawa ng hakbang na matagal mo nang ipinagpapaliban. Paalala ng mga angels, huwag mong hintayin ang lahat ng ilaw na maging berde. Minsan, isang hakbang ng tapang lang ang kailangan para magsimulang magbago ang buong buhay mo. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nais ninyo ng mas personal at detalyadong tarot reading o astrology birth chart reading, maaari ninyo akong i-message. Kayo po ang unang magme-message sa akin dahil hindi ako kailanman ang unang nagme-message at mag-alok ng reading. Nag-ingat po tayo sa mga fake at poster accounts. Kung gusto ninyo ng mas maintindihan ang inyong soul purpose at life path sa pamamagitan ng astrology, available ang aking book 1 and book 2. PDF books po ito. At kung interesado ka naman sa aking personally charged and cleansed crystal bracelets para sa abundance, money, protection, success at health, maaari ninyo akong i-message. Wala po akong website dahil bawat crystal bracelet ay personal kong charge at nililinis ang energy bago ipadala sa pamamagitan ng LBC o courier. At kung gusto ninyo ng mas malalim na astrology content, bisitahin din ang aking YouTube channel na Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. Hanggang sa muli, ingatan ninyo ang inyong puso, isip at espiritu. Maraming salamat. Again, this is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.